Desidido naman ang pamilya ng motoristang binaril sa EDSA Ayala na ituloy ang kaso laban sa suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Ang gusto lang namin mabigyan ng hustisya. Gagalit doon sa gumawa sa kanya. Panagutan niya po kung ano yung ginawa niya. Hindi makatao yung ginawa niya. Galit ang nararamdaman ng naulilang pamilya ng 66 na taong gulang na si Aniceto Mateo Jr. Siya ang motoristang pinagbabaril sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati nitong Martes. Nakaburol na siya sa kanilang bahay sa Santa Ignacio, Tarlac. Hindi man natupad ang pangako ni Aniceto sa mga apo na pumunta sa kanilang recognition day. Inialay pa rin ng mga batang mga nakuhang medalya sa kanilang lolo Popong. Original niyang plano na uuwi na kasi yan siya doon sa sa apo niya na uuwi na daw siya itong June. Kaso hindi naman ata. Hindi naman natuloy. 5 buwan pa lang nagtatrabaho bilang family driver sa Maynila si Mang Aniceto. At ayon sa kapatid ng kanyang amo, mabait at maayos siyang magmaneho. Maingat, sobrang ingat po talaga niya mag-drive. Tsaka si tatay, hindi yan yung yung nag-overtake, hindi. Hindi si tatay ganun. Kasi nga po sa tagal nang nagda-drive, alam niya na yung kung anuhan sa biyahe-biyahe, ganyan po sa pagda-drive. Ligtas man ang 7 taong gulang na bata at yaya na sakay ni Mang Aniceto, matinding trauma pa rin ang idinulot sa kanila ng nangyaring pamamaril. Super po. Yan. Ang ate ko nga po, todo alalay kasi nga po. Hindi lumalabas ng kwarto po eh. Doon lang po sa mami niya eh. Wala pang eksaktong petsa ng libing dahil hihintayin pa raw ng pamilya Mateo ang pag-uwi ng 2 anak na OFW ni Mang Aniceto. Desidido silang ituloy ang kaso laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.